Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations, makailan lamang, kanyang binigyan diin ang ginampanang papel ng ating bayang magiliw sa pagtatag ng United Nations bilang orihinal na signatory at regular na tagapagtaguyod o sumusuporta ng peacekeeping efforts o aktibidades ng UN ng ating bansa. No, ha? Siyempre, ang layunin nito ay pagpapanatili ng kapayapaan sa buong mundo na siyang pangunahing dahilan kung bakit puspusang isinulong ni noon ay dating Pangulong ng Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, kapayapaan sa buong mundo. Pero ang kahindik-hindik na tanong na nagmamakaawa para ating itanong sa ating mga sarili, sa lahat ng mga mamamayan sa buong mundo, sa lahat ng mga pinuno ng mga bansa sa buong mundo, ano nga ba ang pundasyon ng United Nations at ito ba ay naunawaan ng lahat at relihiyosong itinataguyod? Yan po ating kikilatisin sa episode po nito ng ating Journey to Democracy, no, na century serye, na ating pamamagatan na instrumento ng kapayapaan. Kapit lamang po kayo. Diyan lamang kayo. Dito lang din ako. No? At siyempre, sama-sama po natin kikilatisin ang usapin na ito. At kung kayo po ay merong kuro-kuro para palagay o opinyon sa mga bagay na aking pong titindigan dito, pabor man o kontra, huwag ko kayong mag-atubiling ilapag sa komento sa ibaba po dito po sa ating YouTube Juror Advocacy channel. Po. Hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, PhD, Public Administration Honoris Causa. Ako din po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ipagpatuloy po natin ang himagsikan, dalhin po natin sa halalan. Hindi na natin kailangan maghasa pa ng bulok, no? O magpatulis ng sibat. Isang sagradong boto lamang po natin pare-pareho. Sapat na. Ha? Sapat na. Nating pwersa 99.9% sa pwera. Alam niyo po, kanya-kanya, tayo po ay sandamakmak lang ng mga itsapwera. Pero pag tayo po ay nagsama-sama sa iisang layunin, abay, nuclear powerhouse po tayo sa political arena. Pangunahin po nating isusulong pag-amenda sa Bill of Rights upang idagdag ang karapatan sa trial by jury, ating mga soberanong mamayang Pilipino justice system. Trial by jury. And so, bago ang lahat, mga lumay, dapat na natin palitan pagsapit ng 2028, pahirit po muna ng suporta. Like, share. Mag-subscribe dito po sa ating Juror YouTube Advocacy Channel. Malaking ambag na po ninyo, iyon, para sa ating pong dakila at dalisay na advokasyan po. And so, sana po natin, tara na! Juror Revolution na. Instrumento ng kapayapaan ang United Nations. Po. Kung ang lahat ng panuntunan ay respetado at relihiyosong sinusunod,
oh, ng bawat mamamayan sa bawat bansa. Ng bawat namumuno sa bawat bansa. Saka lamang po, magiging tunay na instrumento ng kapayapaan ang United Nations. Ano-ano nga ba? Itong mga binabanggit po natin ito. Ano po? Abay, unang-una po, merong kung tawagin, ito po yung pundasyon ng United Nations, the 4 freedoms of man. Kung ito po ay respetado na lahat ng mga mamamayan at lahat ng mga pinuno, abay, wala pa tayong gulo. Ano po ba itong mga to? Ang 4 freedom of man po ay pangunahin freedom of speech. No? Lahat may karapatan na magsalita. In fact, ang pagdidiskusyon o pagdidebate po ay siyang lifeblood ng demokrasya. Ang United Nations, kasi United Nations po ay hango sa diwa ng demokrasya. Freedom of speech. Ulit ko lahat may karapatan magsalita, pero hindi naman lahat o walang ni isa na obligadong makinig. Mas lalo na sumunod kung kita niyang dispalingado. Pero, obligasyon din siyempre ng mga nakikinig at may pangontra na punto de vista na ilapag din ang kanyang saloobin. At di natin kailangan mag-away-away. No? Paliwanagan, diskusyonan, no? Para yung mga nakikinig na wala masyadong punto de vista kung ano yung issue, usapin, no, ay magkakaroon ng matalinong pagpapasya kung saan panig siya kikiling. So, tanda po natin na hindi masama kontrahin mo ang punto de vista ni numan. Pero siyempre, hindi lang kukontrahin mo, gagamit ka ng mga ad hominem, sasabihin mo siya, bobo ka pala, tanga ka pala, bla bla bla, no ha? O ganon, matanda ka pambihirang patiso. Ako madalas yan, tinalam, I am aged to perfection. Pambihira, no ha? So, walang ad hominem. Argumento, hindi argagumento, ilalapag natin. Sa freedom of speech. Freedom of religion. Pwede kang sumanib kung ano pong reliyon na gusto mo. Gusto mo mag-Islam, doon ka sa Islam. Gusto mo mag-Buddhism, doon ka sa Buddhism. Gusto mo yung mga Iglesia ni Cristo, doon ka sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Manalo, pareho lang yun, no? Dating daan, lumang daan, Katoliko, Christian, no? Baptist, kahit ano gusto mo, no po. Pero, hindi din naman masama na magsingkian ng paniniwala at pananaw. O ba? Sa Bacol Plaza noon madalas yan halos. Hindi lang ligo-ligo, araw-araw halos may. Pagdating ng bandang hapon, nandun sila, bit-bit yung Biblia, iba, lalaki pa no ha? At ang madalas ko narinig doon sa mga nagdidebate, mababasa. Sasagot ng mga isa, mababasa. Kapitulo, versikulo. Yan. Pero pa nga doon, yung reliyon niya si Satanas. Pero yan, bagay din yan ng freedom of speech. And then, freedom from fear. Ano yung fear? Ano ba kakatakot ng... Well, unang-una, kinakatakot po natin, wala tayong makakain. Diba? Matatakot tayo na bigla lang tayo itukhang. Diba? O kahit na wala kang kasalanan, katulad ni Senadora Laila de Lima, makukulong ka. So marami tayong kinakatakutan, diba? Na hindi dapat. Diba? Kaya nga tayo nagkaroon ng gobyerno, nagbuo ng gobyerno para pangalagaan yung ating mga ambira. Freedom from what? Diba? Basic needs at least. Meron kang bubong sa iyong uluhan, no, may kama kang may higaan, no, ha?
may edukasyon ka na, kahit na basic na edukasyon na, libre. Ano po? Ano pa? Yung, siyempre, may damit ka na naisusuot. Kaya mo i-provide, diba, sarili mo. So yan po, kung lahat po ng pinuno sa lahat ng bansa ay tinutugunan yung obligasyon niya sa kanyang mga mamayan, walang gulo eh. At syempre lahat pantay-pantay, di ba? All men are created equal. Although they don't usually develop equally, pero yung mga karapatan po nating lahat pare-pareho dapat. Di ba? Ngayon, kung lahat po ng bansa ay tunay na demokrasya, umiiral. May mga checks and balances sa tatlong sangay, no ha? Co-equal branches. Legislative, na siyang gumagawa ng mga batas. Po. Executive, na siyang magpapatupad ng mga batas. At judiciary, na siyang tumitimbang kung nilabag bang batas o hindi. Kailangan. Pero, liwanagin natin, sa tunay na demokrasya, ang judiciary, ugad ng mga mamamayan bilang mga grand jurors at trial jurors. Yan po yung tunay na demokrasya na hinugot natin sa Amerika. Ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya, karapatan ng mga Amerikano sa hukuman trial by jury. Wala pa sila naiisip kung ano ipapalaman sa 1787 Republic of the United States Republic. Yun po. Wala pa. Pero, yung pong bukod tanging probiso na dapat ay merong karapatan sa trial by jury, nagkakaisa na sila doon. Walang debate doon. Lahat sila alam nila yun. Kasi bago pa sila naging United States of America, meron na silang karapatan sa trial by jury na bunga noong 1215 Magna Carta sa England, ano ha? Noong 1215 pa. Opo. Nga lang, nung mga bandang huli, pinagkakait na sa kanila ng ayudante, ng hari doon sa mga kanya-kanyang teritoryo. Pinagkakait na sa kanila yung karapatan sa trial by jury. O kaya pagka sila naman ay pinagkaloob sa kanila yung ganong karapatan, abay isasakay pa sa barko, tatawid pa sila sa diba, papuntang England para doon litisin. So iba sa kanila, doon pa lang sa barko, magsasagwan pa lang, namamatay na. Napakahirap ng buhay nila. Ano po. Now, ito siste. Dito sa ating bansa, halos wala nang papel. Hindi gumagana ng checks and balances. Lahat ng poder napunta dun sa executive branch. Halimbawa, yung pong poder ng judiciary, poder ng legislative, sila gumagawa ng batas, di po ba? So pagkatapos po nila ilimbag yung batas, magsulog, tapos nasunog na lahat ng kilay nila, papasa ngayon nila doon sa executive branch. Katulad na halimbawa, nung ginawa po yung batas na DHSUD, Department of Human Settlement and Urban Development. Nung nalimbag na ang pangunahing author po noon ay si Senador Mig Subire, yung po ngayon ay yung majority floor leader sa Senado. Siya po ang main author nito pong DHSUD law. So binigay ngayon doon sa HLURD, RB, para igawa ng implementing rules and regulations. Bano nga yung estilo yun, bulok yung estilo yun. Pero ganun pa man, sa HLURB, hindi nila binaboy ang implementing rules and regulations. Kwintas claras kung ano yung
palaman ng batas siya na hindi masyadong malinaw, siya nililinaw na doon sa implementing rules and regulation. Walang mga probiso, well, at least hanggang ngayon wala akong nakikita probiso doon sa IRR ng HLURB na taliwas bumubunggo doon sa mismong RA 9904. Po. Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Pero nung pumasok po yung naging batas ang DHSUD, ng pangunayan naman may akda. By the way, mukhang nagkamali ako doon. Sabi ko yata yung RA 9904 may akda ay si Migsubiri, hindi po. Migsubiri. Ay hindi, tama. Siya may akda, pero hindi yung DHSUD. Ang DHSUD po may akda. Pangunayan may akda ay si Loren Legarda. So, nung nasa batas po yung DHSUD, nagkaroon po sila ng revised DHSUD 2021 IRR of 9904. Doon na po may mga isiningit na walang batayan sa RA 9904. Pagkatapos, ni-revise nila ulit. No pong 2024 naman, revised IRR of 9904. Pero na naman silang isiningit doon na walang batayan sa batas. Kaya nagkakagulo ang mga homeowners association. Katulad ng sa Las Piñas, sa Beef Homes, kay Villar, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, yung board ng 2019, ibinalik nila sa kasalukuyang panahon po, ay mga tauhan yun. Kumbaga mga billiard boys and girls yun. O ngayon, binaliwala na nila yung 2024 to 2026 na board. Ayun, nagkagulo sila, may namatay pa. Dito naman sa amin, ganun din. Sa IRR ng 2024, revised IRR, po, pagdating sa usapin kung sino yung homeowner, po, merong section 4 na may batayan sa batas. Merong section 6, section 10 na may batayan sa batas, section 6, ano po. Yung section 4 naman, ang batayan sa batas noon ay section 3, paragraph I. Yung section 6 sa batas, naging section 4 sa IRR. Meron pa section 30 na may batayan din sa Presidential Decree 957. Ano po. Pero yung section 70 na sinasabi na ang pwede lang maging homeowner, maging member ng homeowner na pwede tumakbo, kumandidato at bumoto ay yung mga mismong may-ari, yung kanyang asawa, yung kanyang kinakasama at yung kanyang mga anak. Wala pong batayan yun sa mismong batas. Pero iyon ang ipinatupad. Di ba magulo? Ang birang pati sa mga. So, como ito executive branch, para na rin sila legislative branch eh. Sila gumagawa ng IRR eh. At madalas pa nilang pinipilipit, binabaluktot yung IRR, binabago nilang batas. Diba? At sila na rin ang humuhusga. Dahil sa executive branch, marami dyan ang merong quasi-judicial branch. Katulad ng DHSUD, meron siyang EDSAC. So, madaling lutuin ng mga desisyon, di po ba? Kaya nagkagulo nga sa Las Piñas, BF Las Piñas eh. Ang bira, So, ano maganda gawin? Alisin na lang natin yung Senado, alisin na lang natin yung mababang kapulungan ng House of Representatives. Alisin na rin natin ang judiciary. Itiran na natin yung executive branch kasi yun naman ang kalakaran ngayon eh. Diba? Lahat executive branch na gumagawa ng trabaho ng legislative at judiciary. Para makaminos gastos tayo. Alisin na rin yung ombudsman. Buha kang inang yan. Pati Comelec, alisin mo na rin yan. Total, niluluto lang naman nila yung resulta ng halalan eh. Diba? Malaking tipid pa. Ang magkameron tayo. Diba ba? Pambirang pati so. So, balik tayo sa United Nations. Ano po? Hindi po lahat ng mga bansa ay demokrasya. So, wala silang
3 co-equal branches. Ano po? Mukha ng China. Mukha ng kay Putin. Iran, ganun din. Ha? Ah. Kaya nagkakagulo ang mundo. Kasi, kung sila ay sinusunod nila yung four freedoms of man, doon pala sa kanilang bansa, sa bansa na wala ng gulo eh. Diba? Kung sinusunod nila yung four freedom of the country, diba? Itas mo lang, antas nun eh, di ba? Hindi rin magkakagulo ang mundo, hindi magkakaroon ng gira sa Iran versus Israel at Amerika. Ang gusto ng Iran, sundin ng kanilang religious duty. Patayin lahat ng mga non-Muslim. Pati nga Muslim, kung hindi nila parehong Shiite, ano kung Sunni ka, abay kalaban ka rin nila. Naglalaban yung dalawang faction ng Muslim. Yung Shiite, saka yung Sunni. Yung Shiite, katulad ng sa Iran, sila yung paniwala nila ay descendant sila mismo ni Muhammad. Gusto sila mag-aari. So kaya sila gumagawa ng nuclear bombs, ano, para makontrol nila ang buong mundo. Buti na lang nagsasakripisyo si Amerika at ang Israel, ano po. So, ang ating pong bansa ay naturingan na democratic and republican state. Sovereignty resides in the people. Totoo ba yun? Di po totoo yun eh. Paano naman naging totoo yun? Meron nga tayong judiciary, pero ulitin ko lang, ang may control ng judiciary ay mismo yung executive branch. Diba? So, paano magkakaroon ng checks and balances? Paano mo ngayon mapapanagot ang mga kurakot, ang sindikato sa buong gobyerno kung ang mastermind ay mismo ang Pangulo? Nadidiktahan niya kung ano ang gagawin sa judiciary at sa legislative branches. Katulad na rin, halimbawa kahapon, may naulinigan ako. Kinatigan ng Korte Suprema ang ginawang circular order o memorandum o what have you ng Department of Justice na bago makapagsampa ng kaso, kailangan merong, kumbaga, 100% na 100% na ano tawag nito, na hindi naman pagkakataon na tsansa na mag-prosper o maging conviction ang hatol ng judge. Abay, sandali muna. Binabago nila yung sabi naman ng Korte Suprema, wala kasi kaming poder yan. Yan ay ang Department of Justice, executive branch yan. So hindi namin sila pwedeng diktahan, hindi namin sila pwedeng pangunahan kung ano ang gusto nilang kumbaga antas, ano mga ebidensya na tatanggapin nila bago kasuhan ang sinuman. Sa makatuwid, abay, lalong dadaan sa karayom na walang butas para mapanagot ang mga traidor at kawatan sa pamahalaan. Sila naman ito lumalabag sa batas. Diba? Paano pa sila ngayon mapapanagot? Wala na. Wala na kabuhay-buhay ang ating judiciary. Hindi katulad sa totoong demokrasya. Sa Amerika. Ang Department of Justice, ng mga prosecutor, ay mga tagapag-imbestiga lamang. Una ng trabaho. Kapag ka na-assign sa kanila isang kaso, maghahanap ng ebidensya, testimonya, at kung ano-ano pa, pabor o kontra doon sa inaakusahan. Kapag ka nalikom na nila yung mga ebidensya, ilalapag nila sa grand jury na binubuo ng mga pangkaraniwang mga mamayan, mga pribadong mga mamayan, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. At yung 23 katao mga grand jurors, 12 sa kanila at least
ang kailangan boto para sa indictment or mabsuelto. Ha? So, hindi po kontrolado ng executive branch. Ha? Kung sino ang sasampa ng kaso o hindi. Mamayan. Kasi that is what democracy is all about. Government of the people, by the people, for the people. Pamamalaan ng mamamayan, pinatatakbo ng mamamayan para sa mga mamamayan. That is what democracy is all about, ladies and gentlemen of the jury. Oh. So, hindi po pwedeng sindikatuhin ng gobyerno pagka may jury justice system of we the people. Ito po ang hindi po inukil-kil sa ating kamalayan ng Department of Education, alinsunod na rin sa utos pagtutupad nila sa kung ano ang mando ng mga traidor, abusado at kawatan na kuno ay mga politicians. Hindi tayo minulat na yung palang dakila at dalisay na diwa ng himagsikan, una, mga pagtatag ng malayang bayan. Demokrasya ala Amerika. Pangalawa, mas pinalawak na sangguniang bayan. Ito ay balitaktakan, huntahan, may sa pagitan ng mga nanunungkulan sa isang panig at yung mga soberanong mga mamamayan. Kung tawagin ito sa Amerika ay mga town hall meeting. Dito, kinikilatis kung ano yung mga proyekto na bibigyan prioridad at kung ano yung mga batas, mga kalakaran, patakaran na nais bigyan ng prioridad na ipapairal sa bayan. Pangatlo, hukumang balangay. Trial by jury of we, the sovereign Filipino people, justice system. So yun po ay sinulong ni Gat Andres Bonifacio, 10 na ating mga ninunong katipunero, na buwis buhay po na pinaglaban. Ang sistesya po, si Gat Andres Bonifacio, ay pinaslang ng Kampo Aguinaldo. At kasamang napaslang, yung Pangarap Pinoy, makatarungan at makataong lipunan. Resibo, hindi po, wala po sa Bill of Rights ng malulos 1898 Constitution ang karapatan sa trial by jury. Ang pang-uungas ay nagpatuloy sa 1935 Constitution. Patuloy na ipinagkait ang karapatan ng mga soberanong mga mamamayan sa trial by jury para magkaroon ng tunay na malayang bayan. Demokrasya. Ganon din ang nangyari nung nilimbag ang 1973 Constitution. Wala din po sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Ganon din ang nangyari nung nilimbag ang 1987 Constitution. Wala din po. Pinagkait din po. Patuloy na pinagkait sa ating mga soberanong mga mamamayan Pilipino ang ating pong sovereign power. Doon po hinuhugot ang ating pong kataas-taasang kapangyarihan. Ang humusga kung aakusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, extrajudicial killing, drug trafficking, no? At iba pa mga cancer ng lipunan, no? Ay guilty o inosente. Apo? Doon sa hukuman trial by jury. And so, hindi pa nagtagumpay, no? 100% ang ating pong mga ninunong katipunero. Nakasalalay ngayon sa ating mga balikat ang pagpatuloy ng kanilang dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. Pero this time, sa sagradong boto na lang, dalhin po natin ang himagsikan sa halalan 2028 and beyond. Kanya-kanya
sandamakmak lang po tayo mga itsapwero. Pero huwag ka. Pag tayo po ay nagsama-sama, abay, nuclear powerhouse po tayo sa political arena. Ha? Muna yung plataforma po natin, karapatan sa trial by jury. Empowerment of we, the sovereign but so far powerless Filipino people. Pangalawa, pondo para sa mga kooperatiba. Pangatlo, ha? Pagbawi ng mga kinamkam na lupain. Ha? Pang-apat, ang reforma sa pabahay. Ha? Pang-lima, ang reforma sa edukasyon. Iukil-kil sa kamalayan ng kabataan ang kalagahan ng dakila at dalisay na diwa ng himagsikan. Malayang bayan, mas pinalawak na sangguniang bayan at karapatan sa hukuman trial by jury of we the sovereign Filipino people justice system. Ha? Ika nga ni Gat Andres Bonifacio, may pag-asa. Ha? May pag-asa tayo kapag ka itong dakilat dalisay na diwa ng himagsikan ay atin pong maikasa. Atin pong mapagtagumpayan. At paano natin ito mapagtatagumpayan? Isang sagradong boto. Pwede nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD Public Administration, honoris causa. Like, share, at mag-subscribe sabay pindot ng notification. Hanggang sa muli. May God bless us all. May God bless.